Good day, everyone. Hello. Kamusta na po kayo mga delayed muna. Delayed yung video na isang araw. So, okay lang. Saturday naman ako nag-upload anyway. So, yun lang. Ah, sermon series break muna ulit. So, for the next 4 meetings, so, Friday, Saturday, and then hanggang sa katapusan. So, sermon series break muna tayo. So, isang buwan na series break. Ngayon, so, ngayon, didiscuss ko naman yung interpersonal wars. So, what God wants in our interpersonal lives. So, may, ano lang to? So, pag-usapan natin yung mga importanteng aspects ng intrapersonal wars at saka na interpersonal wars. So, what God wants upon us. So, as usual, magkakaiba pagkabata, pagka binatilyo, pagka dalaga, pagka Gen X, pagka boomer, tsaka pagka silent generation. So magkakaiba kada aspect sa buhay. So let's pray. Lord, thank you Lord sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Bigyan niyo po ako ng kalakasan, Lord, na maitawid tong sermon na to, tong maikling video na to. Be our speaker, be our guide, Panginoon, in every step of the way. Salamat po, Lord, sa lahat. In Jesus' name we pray, our Lord. Amen. So, ngayon, pag-usapan natin ang ano ba ang gusto ng Diyos sa ating personal lives. So, ayan. Marami, actually. So, nagkaroon ng Third Industrial Revolution, which is the rise of the smartphones. It has been a huge thing kasi a lot of the employabilities are already dependent on the internet or data na nga sa ngayon. So, dati you need to bring a huge computer for you to have access to the internet, but now you only need your cell phone or your tablet for you to access the internet. Does it affect one's psychological need or social need? Oo, malaki. Kasi dati you need to go out. Now you do not need to go out. You can meet new people through the online. Isa-isay natin, ano ba mangyayari sa susunod? So, the Lord kasi knows that everything was perfect in His eyes. Create niya lahat out of perfection. So, as you notice, as you know, all of the gadgets are made from sand. The mirror is made from sand. So, alam nila yan. Wala pa nga masyadong technology na nagagawa out of the altitude. Wala pa masyado out of air that is within the heights, yung sa kataasan ng hangin, wala pa masyado. Geological power, yes, yung power na galing sa hangin, meron pa, pero sabi nila, it is not really that innovated yet. So, ang pag-uusapan naman natin is the human being. Sabi ni Lord kanina, mga nasa 1% pa lang daw yung natutuklasan ng tao sa lahat ng nilikha niya. May paparating kasing bagong wave si Lord, tapos na niya sa third heaven. May mga wave of creations na naman siya nagawa. So, hindi niya pa ano sa earth kasi humans cannot adapt it yet. So, but now, pag-usapan naman natin, ano ba itong inter and intrapersonal wars?
What are the battles that humans will face in the future? Ito yung una kong video that will take upon this one. So, as you know, humans need interaction. That is the reason why God created the woman, because man is not good to be alone. Alam ng Diyos. Hindi nyo pa napansin yung Diyos na makapangyarihan gumawa ng mga anghel? Kaya wag kayo masyado magpapaniwala doon sa in the goodness of the Trinity daw, tatlo daw. Na may naririnig akong ganun parang yung Diyos nga noon simula tatlo na raw sila. Aba, sabi ni Lord sa akin, di tatlo na pala yung Diyos kung ganun. One God, three beings, three personas daw. Naku. Sabi ni Lord sa akin, bakit ko lilituin yung mga tao ko? Bakit ko lilituin ang mga anghel? Kung ganon. Napansin nyo ba si Lord gumawa ng mga angels, gumawa ng mga tao kasi alam naman ng Diyos it is not good to be alone. The Lord can live alone without anything because He is the Lord. He is God. The thing is, He is the only one who created everything. From the angels to the heavens, to the earth, and to the humankind. Now, sabi nga naman ni Lord, man is created according to His image. According to God's image. Una sa lahat, so kung ganun pala, ano pala ang kulang sa tao? Kasi man is supposed to be a representative of the Lord in land. Kasi the Lord is supposed to take care of all of the beings in the heavens. Yes, even second heaven, even Satan's throne is God's responsibility as well. Isipin nyo, paano kung hindi responsable ang Diyos sa mga nilikha niya sa second heaven, di nagkawala-wala sila dun. Di hinagis na nila yung Jupiter sa Earth para tapos na lahat ng tao. Hindi nila magawa kasi, hindi magawa ng mga demonyo kasi, alam naman nila, wala naman silang pagmamayari. Si Lord naman gumawa lahat. Ito kasi, kaya nga, sasabihin ko na unti-unti kung ano ba yung gusto ni Lord sa taong baguhin or ano ba yung kailangan i-adjust. Kasi, ang tao ay supposed to be nakasunod doon sa gusto ng Diyos. Una sa lahat ito, humans are supposed to forgive. Lord, paano yun? May sumasagi pa rin na galit, inis. Pinatawad ko na, pero ba't ganun? Parang sumasagi pa rin hayaan mo lang. Wag mo lang palagpasin ng 5 segundo or 1 minuto yung thought na yon. Okay na tayo doon. Pag pinalagpas mo mga 5 minuto yun na yun, hindi na tayo okay doon. Kung pinatawad mo na siguro kung sumagi, edi palipasin mo mga 1 minuto or less, edi okay na tayo doon. Wala, tinetest ka lang ni Satan, kung hindi mo papansinin, edi di ka rin niya papansinin, tapos. Yan. Marami sa mga Kristiyano daw, di nagpapatawad. Mahirap nga naman kasi, ego kasi yun Dinig ko kay Lord. Yung mga pastor daw, di daw nagpapatawad, baga di daw agree dun sa doktrina daw niya Sabi ni Lord sa akin, pagka di daw agree sa doktrina daw nung pastor, hirap daw magpatawad. Sabi ni Lord sa akin, sino ba yung pastor na yun? Ay, halos lahat pala. Pag di daw agree, magsi-split up daw. Bakit daw? Kasi daw, hindi daw tama yung interpretation daw, sabi ni Lord sa akin. Anong klaseng pangatwiran yan? Di lang agree sa version niya ng Bible, ihiwalay na, ganun.
Kaya kita nyo, daming denomination ng Christianity. Sabi nila, ano lang yan, ano lang naman daw yan, ego lang daw yun. Kaya ganun. Kasi tingnan nyo, ilang version ba ng Bible ang ginawa ni Lord? Di ba isang version lang yun? Compilation siya ng mga books, pero hindi na gumawa si Lord ng mga sari-saring interpretation or hermeneutics ng Bible. Pansinin nyo, yung Bible, isa lang talaga. There is only one Bible. Sabi ni Lord, bakit ang daming interpretation ng Bible? Kasi, ang katwiran daw, hindi naman natin maarok yung pagkaintindi ng Diyos dyan. Sabi ni Lord, anong hindi maarok? Baka di lang kaya ng ego mo yung ibang part sa Bible, kaya ininterpret mo ng iba na para hindi masyado ma-emphasize yung part sa Bible na hindi mo naman gusto. Sabi nga ni Lord sa Ezekiel, I will not create my words that will not be understood by humans. Hindi naman daw siya gagawa ng salita na hindi naiintindihan ng tao. Yan yung sabi niyong interpretation. Hindi mo lang gusto yung part na yun ng Bible, kaya iniba mo. Teka muna, ganun ba yun? So, ibig sabihin pala nun, pagka may parang maraming interpretation, so pagka pakiramdam mo may mali, ibig sabihin nun, hindi nila trip yung ganung part sa Bible. Sabi ni Lord, yes, it is a strong take, but it is a yes. Ano ba yung madalas na misinterpret sa Bible? Yung salvation. Nako. Soteriology daw. Aba, sabi nila, ganda ng pangalan. Study of salvation. Soteriology. Sabi nila, ba't nagkaroon ng soteriology? Marami palang paraan para maligtas yung tao. Ang sabi nga ni Lord, malinaw yan, John 14, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw yun, di ba? Wala naman makakapasa sa langit kung di naman dahil sa Kanya. Romans 10. Except through believing in Christ Jesus our Lord. Malinaw yun. Christ is the way, the truth, and the life. Ang linaw eh. Ba't nagkaroon na soteriology? Ganito kasi yun. Dito kasi nagkaroon ng problema. Unti-unti, una sa lahat, yung nawawala ba yung salvation? May iba daw, oo. May iba daw, hindi. Sabi nila, ano ba talaga? Tapos, sabi daw yung ibang interpretation daw, you don't need works to go to heaven. Sabi ni Lord, oo, hindi nga kailangan. Pero, it does not necessarily mean na pagka tinanggap mo na ako bilang Diyos, pwede ka nang gumawa ng kahit anong kabalastugan mo. Kasi, paniwala mo, maliligtas ka naman eh. Ayan, so, yan, dyan lumabas yung mga once saved, forever saved. Tapos, sasabihin, Christ is enough. Oo, sabi nila doon naman, kaso parang nakakalito kasi yung Christ is enough na yan eh. Kasi pag sinabi mong Christ is enough, ibig sabihin nun, nasa Romans yun nakasulat, if I am your master, you must not be a slave to anyone else. Kasi pagka scapegoat mo lang si Lord Jesus, parang sabi ni Lord, ano bang klaseng tagapagligtas ba ako? Scapegoat lang pala ako, last option lang pala ako. Kung gawin ko kaya kay last option pag namatay kayo? Sabi ni Lord sa akin ako, ano ba talaga? Pati ako nalilito na rin sa salvation nyo eh. Ako, dumating ako, alam ko yung, I did not come here to save you from the law, but to fulfill it. Tapos may marinig ako, yung batas daw noon, yung sinunod ko. So, bale, yung batas pala noon na sinulat ko sa Bible, hindi na pala implemented ngayon. Yung 10 Commandments daw, para lang daw sa baka Israelita daw yun. Sa ngayon, hindi na raw. Sabi ni Lord sa akin. Di sana, di ko na lang pala ginawa yung Old Testament. Papalitan ko rin pala. Ayan,
Teka, ba't napunta tayo sa soteriology? Forgiveness tayo. Yun na nga eh. Soteriology pa lang, wala pa tayo sa Christology, wala pa tayo sa pneumatology, wala pa tayo sa ecclesiology. Paano ba napunta tayo doon? Di nagkawindang-windang na. Kaya nga si Lord nawiwindang din. Kasi soteriology, ang dami pang interpretation sa kung paano maliligtas yung tao. Tapos may marinig pa akong sekta, pagka doon ka lang daw sa simbahan na yung maliligtas, pagka di ka daw doon nagsimba, di ka raw ligtas. Aba, di wow. Sabi nila, galing naman ng simbahan na yun ha. Parang nung tinignan nila, parang ang babanal naman ng mga founders ng simbahan na yun. Di na lang magsasabi, pero yung founder daw ng simbahan na yun, nasa impyerno daw. Yung simbahan na, pagka di ka raw doon nagsisimba, sa impyerno ka raw pupunta. Yung founder daw, nasa impyerno. Bakit daw, sabi ni Lord? Galing naman kasi, sabi sa akin ni Lord. Biruin mo, doon ka lang daw maliligtas, parang ang banal mo naman. Ayun, so, yan, yung mga ganyan mga leader daw, yung mga maigo daw yon, yung tipong, yung tao mahirap pagpatawad ganito. Pag yung mga doktrina sobrang luwag, yan, mahirap pagpatawad dyan, sabi sa akin. Yung tipong yung one-sided lang yung sinasabi, mahirap pagpatawad dyan kasi pagka pinag-usapan nyo na yung sanctification, yung talagang living the way that Christ did, naku, ayaw nila yan. Kasi against sa layaw nila yan eh. Against sa filosofiya nila yan eh. Ayaw nila nung narrow gate daw eh. Ganun daw, bakit mo naman nasabi na ganun daw, mahirap daw magpatawad yung ganun? Di ko na kailangang i-explain, sabi ni Lord yung mga ganyang pastor, ayaw mag-preach about forgiveness, ayaw nila mag-preach about repentance, kasi masakit sa ego nga nila. Matamaan ay matamaan. Kaysa naman sa pag namatay kayo, sa impyerno kayo tatamaan, yan, yung mga ayaw magpatawad yan. Tapos, magsusorry kay Satan sa impyerno, sa tingin, papatawarin kayo ni Satan doon. Sorry na Satan, bugso lang ng damdamin. Sa tingin, papatawarin kayo ni Satan doon sa impyerno. Walang patawad doon. Kung yayariin ka doon sa impyerno. Yan. Exempted na yung mga pastor sa gano'n, yung mahirap pagpatawad. Sabi nga nila, yun nga yung mas mahirap pagpatawad eh. Ayaw lang umamin ng mga pastor na yan eh. Yung mga leader, yung mga deacon daw. Naku, mas immature pa sa mga hindi Kristiyano eh. Sabi nga nila, sabi sa nila, mas gusto pa nga niya kausap yung mga prostitute kaysa sa mga leaders eh. Dati, di ba? Yun sa dyan, basahin nyo, di ba sabi ni Lord, batuin na namin, makasalanan eh. Sabi ni Lord, sino yung hindi makasalanan? Bumato na. Ganon din daw ngayon. Yung mga pastor daw na mahilig daw magpatama daw nung tao daw. Sabi ni Lord, ikaw nga, kung wala kang kasalanan, sige, magbira ka na magbira, magpatama ka na magpatama kung wala ka namang kasalanan. O di ka naman nagkakasala sa sarili mo. Tapos sabi ni Lord, tapos sabi ni Lord ngayon, aba, yung mga tao noon, di naman binato yung prostitute. Ngayon, yung mga pastor na ipokrito, bato ng bato, kahit alam naman nilang makasalanan sila. Kahit mataas ego nila, sige, bato ng bato, sabi ni Lord. Tindi nyo naman, chong. Tindi nyo naman. Yung mga tao nga noon, di nagbato. Yung mga Pharisee noon, di nagbato. Kayo, patama kayo ng patama. Tindi nyo. Yan, hindi lang sa leader, pati sa mga deacon, pati sa mga elder na makasalanan. Na malalaman nyo naman sa leader kung ano yung ina-upload, kung ano yung mga live verse. Naku,
Yung mga ano daw, yung mga ganun daw mga leader, yung mga makamundo, yan yung mga mahilig mag-post ng mga Bible verse. O, tingnan mo na, bakit sabi naman, di ba ano naman, kay Lord naman yun? Yun na nga eh. Yun na nga yung mga taong, kasi yung mga totoong Kristiyano, hindi nagla-life verse eh. Alam niyo bakit hindi nagla-live verse? Kasi yung kasulatan nasa puso nila. Hindi nila kailangan ilabas yan sa Facebook. Ipapakita lang nila yan through actual contact with other people that the Lord calls them. Ay, itong tao to, uy, anak. Ito, taong to, kailangan ng tulong, kailangan ng empowerment. Ayan, bibira sila sa ibang tao mismo. Hindi sila yung upload ng Bible verse, sabi ni Lord. Naku, galing naman mag-upload ng Bible verse, parang di ko makita sa pamumuhay. Ayun, so, yung pagpapatawad, yun yung isa sa kailangang katangian ng tao na kailangan baguhin ng tao. Kasi, sabi ni Lord sa akin, kung kayo parang hindi kayo makapagpatawad, parang kayo wala kayong kasalanan na. Parang kayo wala kayong kinikimkim na imperfections ah. Ayun. So, I hope this video somehow makes us think of it na, oo nga naman. Dapat nga siguro magpatawad tayo, no? Sabi ni Lord, sabi naman, in-explain sa akin, bakit mas binibira mo yung pastor kaysa dun sa tupa? Mas mabait pa yung mga prostitute kaysa sa mga pastor eh. Mas mabait pa yung mga tao na sa bilangguan kaysa dun sa mga pastor ngayon. Yung mga nasa rehab center, alam mo yung mga palayana, yung mga talagang nakapag isip-isip na sa sarili nila. Mas mabait pa nga sila sa mga pastor, sa totoo lang. Mas mabait pa nga sila sa mga leader ng simbahan eh. Sila pa nga yung mas gustong gamitin ng Diyos kaysa sa kanila eh. Isa na yung unforgiving. Marami pa. Pangalawa yung pa-entitle. Naku! Sobrang ayaw ng Diyos niyan. Pa-entitle na leader. Naku! Nakakasuka daw, sabi ni Lord. So, abangan niyo yung video ko para dyan. So, see you on Friday or Saturday. Thank you for listening. God bless.